Ang bansang Israel, itinuturing na isa sa pinakamalakas na military power sa gitnang silangan. Mula sa kanilang makabagong teknolohiya, Iron Dome Defense System, hanggang sa elite intelligence unit tulad ng Mossad. Matagal na silang kinikilalang pader na hindi basta-basta nabubuwag. Pero sa pagdaan ng panahon, unti-unting nagbabago ang ihip ng hangin. Ang dating dominasyong militar ng Israel ay ngayon ay tila sinusubo, pinapaligiran at nilalambungan ng anino ng Iran. Isang bansang ilang dekada ng tahimik pero tuluyang nagpapalakas. Pero paano nga ba nagsimula ang lahat ng ito? Sa mundong puno ng tanong, may mga kwentong binura, itinago at tinalikuran. Mga pangyayaring pilit nililino, subalit ang bakas nananatili. Ito ang isa sa mga kwento at ngayon pag-usapan natin. Noong 1979, nang bumagsak ang Western Back na Shah sa Iran at umusbong ang Islamic Republic sa pamumuno ni Ayatollah Khomeini, agad na naging malinaw ang paninindigan ng bagong pamahalaan. Tutol sila sa presensya ng Israel sa lupaing Arabo. Para sa Iran, ang Israel ay isang false regime na dapat mawala. Simula noon, hindi lang ito naging palitan ng banta. Ito'y naging matagalang labanan sa anino, isang digmaan sa likod ng mga pader, sa mga disyerto at sa mga ulap ng cyberspace. Habang lantaran ng Israel sa pagpapakita ng lakas militar, airstrikes, surveillance at direct confrontation, ang Iran ay mas mapagmatsyag, mas maingat, pero hindi mahina. Tahimik nilang pinatatag ang tinatawag na Axis of Resistance, isang grupo ng mga proxy at kaalyadong armadong puwersa. Hezbollah sa Lebanon, Hamas sa Gaza, Islamic Jihad at Houthi rebels sa Yemen. Ang mga grupong ito ang nagsisilbing mga kamay ng Iran sa iba't ibang panig ng gitnang silangan. Hindi sila direktang umaatake, pero sila ang mga sundalong sumusugat. Sa mga nakalipas na taon, sunod-sunod ang drone at missile attacks na nanggaling sa mga grupong konektado sa Iran. Kahit gaano katibay ang Iron Dome ng Israel, hindi nito kayang saluhin ang dami at sabay-sabay na atake mula sa iba't ibang direksyon. Ang digmaan ngayon ay hindi na lang harapan. Ito'y multidimensional, kasama na ang cyberspace, kung saan paulit-ulit inaatake ng mga hacker mula sa Iran ang mga critical infrastructure ng Israel gaya ng water system, transportation at even intelligence servers. Sa kabila ng lahat ng ito, may isa pang mas matinding kalaban ng Israel, ang sarili nito. Habang patuloy ang giyera sa Gaza at iba pang teritoryo, pagod na ang militar, pagod na ang ekonomiya at higit sa lahat, pagod na rin ang sariling mamamayan ng Israel. Dumadami ang mga protesta, lumalalim ang hati sa politika at bumababa ang moral ng mga sundalo at sibilyan. Maging ang mga kaalyado ng Israel gaya ng Estados Unidos ay tila nagiging mas maingat na rin sa pagsuporta, dulot ng pressure sa international community at pagtaas ng civilian casualties sa mga operasyon ng Israel. Sa kabilang banda, ang Iran ay tila mas naging tactical. Sa halip na gumamit ng direct military confrontation, pinili nilang durugin ng Israel sa pamamagitan ng pagdudulot ng pressure sa lahat ng panig, mula sa border conflict, economic sabotage, psychological warfare, hanggang sa information war sa social media. Sa panahong ito, ang panalo ay hindi lang nasusukat sa dami ng nasakop na teritoryo, kundi sa dami ng naimpluwensyang isipan. Kaya't ang tanong,
Natatalo na nga ba ang Israel? Hindi ito simpleng oo o hindi. Militarily, malakas pa rin ang Israel, pero sa isang digmaang umaabot sa politika, media, cyber warfare at panloob ng pagkakawatak-watak, ang tunay na laban ay nasa katatagan ng bansa, hindi lang sa labas, kundi sa loob. At sa aspetong ito, tila unti-unting nakakakuha ng bentahe ang Iran. Hindi baril, hindi bomba, kundi utak, pasensya at impluwensya ang bagong sandata sa gitnang silangan. At kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, baka ang tanong ay hindi na kung mananalo ang Iran, kundi kailan.